Tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinagmamalaki po nitong Department of Agriculture na 20 pesos na bigas. Malapit na raw pong maibenta. Ayan. Pero pinagdududahan po yan ni BP Sara kung anong uri ng bigas yan. No? Baka nambubudol na naman daw to. Kaya naman pala magtinda ng 20 pesos na bigas. Bakit hindi po na ipatupad? Ayan, pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin isa pang bad news. Ito po, Manila 5th o ikalima po, no? Sa pinakamapanganib na syudad sa buong mundo. Ayon po, pagdating po sa mga turista. Masamang balita na naman yan, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, ito po, sa kawalan po ng kung ano na lang po yung una, no? Ito po, may sinabi po rito si BP Sara, kung ano na lang po yung mauna rito sa pinantusan natin kasi mahirap pa bumabalik. Isa po sa mga ikinakampanya po ni BP Sara, bukod po sa kanyang mga inendorso, yung 10 po ng PDP laban, linaw lang po natin sa mga nalilito, no? Huwag po kayong malito. No? Ito po, yung endorsement po ni BP Sara ay pag-support po sa tatay niya yung 10, di ba? Tapos ngayon po, nag-endorse siya before mag-endorse uli ng dalawa si Tatay Digong. And endorse niyo na po si Camille tsaka si Camille Villar at tsaka si Amy Marcos. Ngayon, ito po si Unasan tsaka si Kerubin. Ayon po kay Congressman Pulong, sila po yung dalawa pang dinagdag ni Tatay Digong, no? Okay. Siguro dapat pag-isipan natin kasi yung 10, wala na tayong problema dun, iboboto natin. Pero ito pong mga dagdag, pwede po tayong maging practical o pwede po tayong maniwala na yung iboboto natin ay mananalo, no? Kasi kung dinosi natin, straightan. Ganun na rin po yung panawagan ng BBM, oh. Straightan na po. Kaya maganda po itong laban na to kasi wala na pong halo-halo. Kung makikinig po pareho yung mga supporters dito po sa mga vloggers at saka sa mga leaders po, no? So yung mga BBM forces nananawagan din po ng straightan, tayo din po nananawagan ng straightan. Tiwala lang po. Pero kung very yung practicalidad po, ako nakikita ko, no, dahil si Villar winnable na eh. Pero ayaw naman natin kay Amy. Kaya compromise po kay Tatay Digong yung huling dalawa niya tsaka dito kay BP Sara. Pwede siguro si Camille Villar at tsaka yung isa dito. Between Unasan and Kerubin, mas malaki po yung tsansa ni Unasan na manalo, di po ba? So, sa karagdagan po sa Duterte natin, pwede na po nating isama si Villar at saka to si Hunasan. Okay, yan lang po, no? Pero meron pong binibilin to si BP Sara na wag nating iboto, no? Ito po, wag daw po nating iboto itong si Tingog Party List. Dahil alam naman po ninyo, yung Tingog Party List po, kay ano po yan, kay Martin Romualdez. Sa bagay, yung party list po talaga, sa totoo po, ang dami po natin pagpipilian na party list eh. So talagang hindi po natin maiboboto tong
Tingog Party List. Pero maganda na rin 'yan para alam po ng mga Duterte supporters na hindi dapat iboto yang tingog na 'yan, 'no? Okay, ito po ang pahayag ni VP Sara. Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari. Huwag niyong iboto ang Tingog Party List kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isa lang po ang ibobotong party list, no? So mamimili lang po kayo sa Epanaw, Duterte Youth, PPP. Nariyan naman, hanapin nyo na lang. Isipin nyo, 3 na ang seats niya sa House. Ganun po siya kagahaman. Ganyan siya kasakim sa pera at kapangyarihan. Yan po ang sinabi ni VP Sara tungkol po dito kay Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo sa iba pa. No? Ito na po, yung inaabangan nating lahat. Ito pong 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ang tagal po na, 3 taon na po si Pangulong Marcos. Mukhang ngayon lang po magkakaroon ng katuparan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero hindi po yan, hindi po ganyan yung natin, yung iniisip natin. Ang iniisip natin nung sinabi niya na ibababa sa 20 pesos yung bigas, hindi po sa paraang ganito. Kasi ito, una, anong uri, di ba? Kino-question ni VP Sara. May nagbebenta naman ng bigas talaga na mura. Pero yung mura na yun, hindi po makain ng tao. Bagay lang po sa hayop. Yan po yung sabi ni VP Sara, no? Sa bagay, kami hindi. Yung mga hayop namin, mga tira lang. Yung mga aso namin, mga tira. Tsaka syempre, may separate na sila. Mas madaling pakainin ng dog food, eh. Di ba? Okay. Pag-isipan po natin, nakakaasar talaga, no? Wala pa nga po na ibebenta na 20 pesos. Kala mo talaga na natupad na ni BBM yung pinangako niya, no? Okay, tinignan ko, no? Ano ba tong 20 pesos na to? Paano yan? Dilugi. Lugi po talaga, yan po yung bentang palugi, no? So sino po yung mag-abono? Ayon po dito sa balita na yan, aabonohan po yan ng dalawa, no? Okay. Aabonohan po yan ng FTI at saka ng LGU. Yun daw pong, so kinuwenta po nila sa 32 to 33. Tama ba? 32 to 33 lang ang presyuhan ngayon ng bigas? Ganun lang ba kamurang bigas? Pasensya na, hindi ko alam na ganun lang kamura yung bigas, 32 to 33. So yung sa 20 pesos, di matitira 13 pesos. Paghatian daw po yan, mag-abono daw po yung LGU, yung mga mayor, governor, at saka itong FTI, Food Terminal Inc. So wala rin. Sa atin, sa atin din di ba? Sa atin din po yung yung bagsak. NFA po yata. O yun nga, yung mumurahin, di ba? Mumurahin bigas. Ibig sabihin, kukunin din po yan sa hindi po talaga siya naging 20 pesos, no? Ang basa kasi natin na 20 pesos, yung bentahan sa merkado. Ibig sabihin, sa bawat palengke merong 20 pesos. Di ba? Opo, sinungaling na ako. Sila Arne pala. Eto tignan po ninyo Pambubudol lang po to no? Tignan niyo naman yung timing. Kung kaya pala yan, di dapat noon pa ginawa yan. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung 20 pesos, aabonohan din po ng gobyerno.
para maka 20 pesos. Parang ayuda din po, aayudahan din po ng gobyerno yung para maging 20 pesos. Hindi po yan sustainable eh. Di po ba? Katulad po ng mga lahat ng programang ayuda, hindi po sustainable. Dapat po kasi ang ayuda, parang magiging ayuda lang siya. No, may ayuda po 20 pesos pero ang totoong presyo nun 32 o 33. Maaayudahan na lang kayo ng 13 pesos. Sa kada 20 pesos nyo, may ayuda na 13 pesos. So hindi po yan sustainable kasi patalo po, no? Hindi po, kumbaga, hindi po magandang economic practice yan. Ayuda din po yan eh. Wala pong pinag-iba yan sa mga pinamumudmud yung ayuda. Kasi po, sa madaling salita, lokohan. Una, malapit na eleksyon, di ba? Desperado. Walang kaabog-abog. Bakit po desperado? Wala naman po sa plano nila yan. Kasi kung nasa plano po nila yan, nilagay nila sa budget yung ayuda para sa bigas. Kailan po sila nag-come up niyan? Ngayon po kasi nakikita nila na yung lahat po ng kanilang kandidato, lahat bumabagsak po sa survey. Tapos yung kandidato naman ni Tatay Digong, umaakyat lahat sa survey. So yung trend po, pabagsak sila, tayo pataas. Kahit sa sarili nilang mga pa-survey. Okay. Ikalawa, bakit kinakailangan nilang yung mga desperate move na ganyan? Kaya natitiyak po natin na wala sa plano yan kasi wala pong budget yan. Ibig sabihin, napag-isipan nila ngayon, paano pa natin uutuin yung mga tao, hindi na umuubra eh. Hindi na umuubra yung mayat-maya, lalabas si Ortega, mayat-maya, lalabas si Adyong para siraan si Asidre, si Konggun, para siraan si BP Sara, siraan si Tatay Digong. Wala na po, hindi na po umuubra yun. Si Anticler, para siraan si Tatay Digong. Hindi na nga pinagsasalita si Anticler ngayon. 2 araw na. 2 araw nang walang press briefing si Anticler. Sa tingin ko, desperate move to na magbenta ng 20 pesos na bigas para sa boto. Tinansya nila eh. Saan maraming boto na pwedeng makakuha pa tayo? Inuna nila sa Visayas. Kasi Mindanao, given na yan eh. Di ba? Mindanao, given na yan. Mga Duterte yan. Dito sa Visayas, sa North, dito po sa Luzon, Duterte pa rin actually. Yung Luzon, kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao, Duterte. Pero sayang naman yung Visayas kung papabayaan nila. Kaya dyan po una eh. Ako tingin ko, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas, desperate move yan para makakuha ng boto yung mga kandidato nila. Pero sa tingin ko po, hindi yan kayang isustain, no? Niloloko lang po nila yung mga tao. At tingin ko rin po, hindi po magiging malawak yan. Yun yung problema nila. Baka backfire pa nga yan eh. Yung sinasabi po natin na 20 pesos na bigas, yan po yung makikita sa palengke. Hindi po yan yung ibebenta lang sa isang partikular. Halimbawa, ibebenta lang yan saan po ibebenta yan? Sa kadiwa na naman? Tanang buhay ko po. Hindi naman tanang buhay. Nung lumipat kami rito sa Sapampalay, nakakita ko ng Kadiwa Center. Pero pagkatapos po nun, wala na po ako nakitang Kadiwa kahit saan. Saan po ibebenta yung 20 pesos na yan? Sa Kadiwa po ba yan?
O tapos pipila ng napakahaba. Ha? Parang nakinikinita ko na yung mangyayari diyan eh. Pipila ng napakahaba, tapos pagdating doon sa ano, wala na, ubos na. Baka mag-backfire pa sa inyo yan eh. O kaya, yung binibenta niyong bigas, ayon nga kay BP Sara, baka naman hindi pantao yung 20 pesos na yan. Oh. Pwede rin, ito pa naisip ko, baka pagmulan pa ng panibagong korupsyon yan. Oh, hindi ko po sinasabing ano kahiwa daw marami. Kasi hindi ko po makita yung ano yung logic ng hindi po natural. Kumbaga, peking-peke para makapagbenta ka ng 20 pesos, mag-aabono yung gobyerno. Gobyerno pa rin. Hirap na nga tayo sa pera eh. Kung saan-saan na nga nangunguha eh. Di po ba? Kung saan-saan na nga tayo kumukuha ng pera. Kung saan-saan tayo nangungutang, kung ano-ano na binibenta, eto dagdag pasanin na naman sa gobyerno yan. Ilang bilyon na naman, saan na naman natin uutangin yan? Yung sinasabi niyong LGU, local government, sa inyo rin kumukuha ng pera yan eh. Saan ba kumukuha ng pera yung mga mayor? Kaya ito pong mga, yan yung problema ko rito sa gobyerno natin. Yung lahat ng proyekto niya, pansamantalahan lang lahat. Ano lang. Hindi talaga, wala talagang, anong tawag doon? Walang matagalang epekto. Pangsamantala lang. Tignan nyo 'di ba bagsak siya sa survey. Ang kinakatwiran niya nung ni Holmes, kaya kayo bagsak kasi hindi kayo nakakatugon sa suliranin. Ano 'yun? Mataas pa rin ang presyo ng bigas. So solusyonan nyo. Ang solusyon po nila artificial eh. Paibabaw lang, hindi po talaga totoo. Kaya nyo bang magbenta sa bawat palengke ng 20 pesos? Halimbawa, may tindahan dyan ng bigas. 45, 40, tapos meron kayo dyan na, ito po, 20 pesos. Kaya nyo bang gawin yan sa lahat ng palengke? Kung hindi po kaya yan sa lahat ng palengke, photo ops lang po yan, press release lang po yan. Kung hindi po kayang masustain yan, kung hindi po para sa lahat, correct. Kumbaga sa albularyo, ayon kay Delberto, tapal-tapal lang. Wala talaga yung root cause nung kahirapan, wala talaga yung root cause nung paano natin mapapababa yung presyo ng bigas. Di dapat dinirektan nyo na lang yung, dinirektan nyo na lang dapat yung ayuda sa mga magsasaka. Alam nyo po, pag sumakay kayo ng eroplano, makikita nyo po, akala nyo, di ba pag narito tayo sa lupa, sa lupa, pag nasa lupa po tayo, akala mo seksikan na, wala nang matataniman. Pag umakyat po yung eroplano, makikita nyo po, ang unti lang po ng mga bahayan eh. Opo, puro ako dada dahil vlogger ako. Kung singer po ako, puro kanta ko. Vlogger. Masasaya talaga rito no?
Baka pagkatapos ng eleksyon, wala na nagtitinda ng 20 pesos na bigas eh. Ang point ko lang po, kung gusto mo solusyonan yung presyo ng bigas, dapat yung hindi yung parang yung ano yan eh, yung gutom center. Anong tawag doon yung sa Pasay? Ano ba tawag doon? Ano bang tawag yun yung nagpapakain sa Pasay? Ano yung tawag nila ron sa proyekto na yun? Meron yan, pinagmamalakihan ni Anticler eh. Ha? May nagugutom pa ba? May libreng pagkain sa Pasay. Walang gutom ba? Walang gutom? Parang ganun po yan eh. Ang solusyon natin sa kagutuman, parang ang reaksyon niya, walang gutom center o Lisa's Kitchen. May malawak bang kagutuman sa Pilipinas? Magtayo tayo ng ng mga libreng pakain. Ilan po na tayong libreng pakain? Sa Pasay lang. Putya, buong Pilipinas ang gutom eh. Eto po, para matawag lang na merong ginawa o 20 pesos na bigas. Saan po nyo may bebenta yan? Malawak po ba ang pagbebenta niyan? Buong Pilipinas ba yan? Bawat palengke ba yan? Anong uri ng bigas? Makakain ba ng tao? Correct. Taas ng sweldo, dami ng trabaho. Kasi yung matataas po sweldo, hindi naman po pinoproblema yung 20 pesos na bigas. Ang solusyon po sa pagtaas ng presyo kung talagang hindi kaya, mataas na sweldo, maraming trabaho. Okay. Iwasan, laging pansamantala. Laging tapal-tapal lang. Kaya pala tayo mababa sa rating dahil mahal ang bigas. Gawin nating 20 pesos yung bigas. Pero ilan lang yung makakabili. Wala pong epekto yan. Natitiyak ko sa inyo. Baka mag-backfire pa yan. Kasi mayroon at meron na mag-iisip, teka muna, mura tong bigas na to, 20 pesos. Kanya-kanya yan. Halimbawa, pinamahalaan niyo yan sa barangay. Si kapitan dyan, akin yung, hindi naman lahat ng kapitan siguro. Akin yan 5 sako dyan. Araw-araw may 5 sako dyan. Na pwede niyang patungan lang, di ba? Yung sistema po ng maraming mandurugas, ang problema niya, baka wala ring maibenta eh. Na 20 pesos na bigas, konti lang din dahil ngayon pa lang naiisip ko na yung mga utak ng mga mandurugas. Huwag natin benta to, bebenta mo yung 20 pesos. Magkano ba yung 20 pesos na isang 50 kilos? 1,000? Hindi marunong magkwenta. 20 times 50. Tama, 1,000. 500. 1,000. Kung hindi ibenta yun at ibenta rito, sige. 1,500 na lang yan. 1,500 po siya, bili ko ng 3 niyan. Pagtira mo ako ng 3, sige. 1,500 lang. May makakaisip at makakaisip nun. Hindi po katulad ng totoong market. Yung sa market talaga. Yung paano ka magmumura yung bigas pag marami kang produce. Pag sobra-sobra yung napoproduce natin. Hanggat po nawawalan na tayo ng tinataniman,
Hangga't ayaw na ng mga magsasaka natin na magtanim dahil lugi ng lugi. Idirekta nyo yan. Ano kayo na kailangan ng mga magsasaka natin? Doon nyo ibigay. Ilibre nyo ng pataba. Ilibre nyo ng patubig. Yung budget po dyan, na ibibigay nyo ng direkta, tapos bibigyan nyo sila ng kota. Ito, libre na patubig nyo, libre na pataba nyo. Ha? Pero dapat ganito karami mapoproduce nyo. Kasi yung ibang magsasaka, hindi na nila sinasaka yung lahat ng lupain nila. Okay, punta po tayo rito sa isa pang bad news. Manila is 5th riskiest city for foreign tourists. Ayon po sa Forbes. Ito po ay pag-aaral ng Forbes magazine. Sikat po yan ng magazine na pangmayaman. Bakit po pangmayaman? Mga turista po yung inaano rito, no? Philippine capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes advisor. Titignan po ng mga turista. Mga karamihan po ng turista, mga mayayaman, no? Diyan tayo sa Pilipinas tayo. Magaganda raw ang beach dyan. May advisory rito sa Forbes. Kasi po, aminin man natin at lahat, wala naman pong direkta Boracay mula ibang bansa. Dadan at dadang ka sa Manila. No? Tapos makikita po yan, advisory. Ikalima, ang ang Manila. Ikalima, sa mga riskiest, pinakamapanganib na mga syudad sa buong mundo para sa turista. Talong-talo na po tayo ng Vietnam sa tourism. Hindi pa siguro sa dami, no? Pero nakinikinita ko po kasi ang pagkakaiba po natin, no? Maraming magagandang lugar sa Pilipinas. Nature. Yung beauty po na pinupuntahan dito, talagang nature. Nature lang. Talagang yung Boracay, wala tayong magagawa. White sand Napakalinis siyempre, na-i-improve na lang po yan dahil may effort naman yung may-ari ng hotel na tapat kulinis ko sila di ba? Makikita nyo po yan sa madaling araw Magtataka kayo bakit yung kahabaan ng beach ng Boracay ang linis, di ba? Araw-araw po yan Okay. Doon po tayo talo. Yung Vietnam, nung lumalaki tayo, mahirap na bansa yan. Pero tignan nyo po kung paano sila namuhunan sa infrastructure. Yung pinupuntahan ko po, nakadalawang beses na ako ron, yung sa Bana Hills. Grabe po yun. Yung talagang gumawa po sila infrastructure para sa tourism. Naglagay po sila ng mga French village sa taas ng bundok. Tapos para ka makarating doon sa taas ng bundok. Kasi kasing init natin yung yung Vietnam Pero doon sa tuktok ng mga bundok nila, parang Baguio, malamig. Nagtayo sila ron ng mga palasyo, as in palasyong malalaki. Pero ang pinaka-kicker doon, aakyatin mo sila ng cable car. Nakita po ninyo? Tapos wala kang kakaba-kaba, turista ka. Wala kang kakaba-kaba na nanakawan ka, babarilin ka, yung mga katulad na nababalitaan dito sa atin. Na isolated daw, sabi ni Castro. Secret. Kahawig ko ba? Kahawig ko ba yung teacher mo? Baka kamukha ko lang yun. Okay. Tignan nyo Bata pa yan. Kumbaga kailan lang naging bansa yung Vietnam na yan
Pero naisip po nila yun. Mga French Village, mga kastilyo, mga palasyo. Dadayuhin mo ngayon dahil ang dami mo makikita eh. Tapos yung cable car na paakyat, yun palang attraction eh. Sa atin wala nun. Kung ano po yung iniwan dito sa atin ng Amerikano diyan sa may Baguio, yun na yun. Yung plinano yung Baguio. Pasikip na lang ng pasikip, di ba? Okay. Bakit ba ako may ganun? Ang nakakaawa po sa atin, yun pong hindi na po safe yung mga turista, lalo na yan, nabalitaan nila sa South Korea. Hinablot yata, kung hindi ako nagkakamali, hinablot ba? Snatcher na nauwi sa pamamaril. Kawawa naman. Isolated nga lang yan. Pero yung isolated na yan, yan po yung nakakarating. Yan po yung nakakarating sa shock po sila dyan. Halimbawa, South Korea. Sa atin po, isolated yun. Pero sa South Korea, malaking balita yun. Huwag muna tayong pumunta dyan. Tapos mababasa pa nila to sa Forbes na riskiest city. Itong Metro Manila, itong Manila. Papunta na tayo ron eh. Nung panahon ni Digong, yung peace and order, ayun talaga, no? Mamimiss mo talaga yung panahon ni Tatay Digong, no? Ito po yung mga tumalo sa atin, no? Panlima tayo, di ba? Ang ikaapat po, tignan nyo naman, Lagos, Nigeria. Ikatlo, Yangon, Myanmar. Pangalawa, Karachi, Pakistan. At Caracas, Venezuela, ang pinaka riskiest sa lahat po ng mga turista. Durug-durug po ang tourism natin. Sa airport pa lang, durug-durug na tayo. Bukas na naman yung balik na naman yung nagbabalot yung mga OFW. Hindi nila po laglag-bala ngayon. Pati po yung mga bukas bagahe, di ba? Alam niyo po bakit ganun? Walang takot yung mga kriminal eh. Yun po yun, walang takot yung mga kriminal. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, takot sila. Takot sila gumawa. Duterte na to eh. Punit passport, ano naman yan? Parang ngayon ko lang narinig yan. Ano ibig sabihin ng punit passport? Tanimbala. Wow, tanimbala. Nakakahiya po talaga nagbabalot ng mga OFW natin ng Wala na po kay Tatay Digong yan. Balik na naman tayo sa no? Yan yung kinukwento ko nung panahon ni Tatay Digong. Sabi ko, noong panahon ni Pinoy, ganito tayo. May mahabang lamesa dyan sa NAIA para yung mga OFW babalutin nila ng plastic. Anong klaseng yung pala, babalik tayo sa ganun, no? Kaya hindi muna ako uwi sa Pilipinas. Kung yung mga Pilipino nga hindi umuwi, di ba? Naisip nyo ba yun? Mga Pilipino hindi umuwi. Dahil dyan, paano pa yung mga turista? Kaya babagsak po ang tourism natin.